Hi po, good evening. Ayan. So, ito pong aking ikukwento sa inyo about sa nararanasan ko ngayon na alam kong nararanasan din ng karamihan ng mga mommies or mga kababaihan na nasa stage ng or sabihin nating nasa mga 40s so napakahirap po pala, grabe na yung at age of 40s, no? Nakakatakot, nakakakaba, lahat na yata ng santo matatawag mo na, no? So, hindi ako aware na ganito pala kahirap yung mararanasan ko. Na alam kong nararanasan din ng karamihan, no? Andyan yung mapapadasal ka, matatawag mo talaga yung Panginoon at sasabihin mo, ako talaga mga mamis, no, talagang napadasal ako ng di oras, no, at ang sabi ko talaga, Diyos ko Ama, huwag mo pa po akong kuhanin kasi marami pa akong plano sa buhay, kailangan ako ng mga anak ko, kailangan ako lalong-lalo na ni tutoy ko. Sabi ko, maawa ka po sa anak ko. Sabi ko, gano'n, bigyan mo po ako ng kalakasan, karagdagang kalakasan pa. At kung ano man po yung nararamdaman ko po ngayon, pagalingin niyo po ako. Grabe po mga mami, sobra. Hindi ko akalain na gano'n kahirap. Although nakakaranas na ako last year ng mga bagay-bagay na ganito, pero hindi ko alam na ganito pala katindi pagka nandun ka na sa point na yon talaga, no? Biruin nyo, nung ako'y nasa Pilipinas, magpapabunot sana ako ng ngipin, hindi ako mabunutan sa clinic kasi inabot po ang aking blood pressure ng 160/120, which is hindi first time ko po yung naranasan sa buong buhay ko, yung ganong klase ng blood pressure, no, kataas, 'di ba? So hindi ko yun pinansin. Siguro dahil sabi ko, iba lang ang climate doon sa atin, compare mo dito, iba ang init niya sa atin, plus yun nga sa dami ng ginawa kong trabaho na mabibigat, baka naging cause lang yon ng pagtaas ng blood pressure ko, no, nang di inaasahan. So, nung ako bumalik dito, guys, actually sa Pilipinas pa rin pala, marami na ako nararanasan. Meron yung numbness, dizziness, talagang sa araw-araw pinipilit kong maging normal yung kilos ko, yung galaw ko, pinipilit kong labanan kung ano man yung nararamdaman ko, no? Although natatakot ako kasi yung aking dito sa aking bandang batok is talagang sobrang bigat. And then medyo kumikurt yung bandang kanan ng aking ulo. Tapos alam niyo itong kamay ko na to, is namamanhid siya na parang tinutusok-tusok ng karayom. Ito lang naman kanan. Yung balikat ko is yung balikat ko is sobrang bigat din at mainit, no? Tapos yung hot flash, grabe, sobra guys. And every night talagang hinihilot ang aking mga mga paa at kamay, sabay pa ng balakang dahil nangangalay, no? Tapos ang sakit ng aking mga balakang, which is parting kanan lang din, no? So, yun nga, nilabanan ko lahat ng nararamdaman na yon.
nung kami bumalik dito sa Kuwait, mas lalong tumindi siguro dahil balik na naman kami sa nanibago na naman yung katawan ko dahil matindi rin ng init dito. Unlike sa Pilipinas, pag nainit, ibang init na namamawis ka talagang tutulo lahat ng pawis mo, no? Dito, pag ang init kasi dito, hindi ka mapapawisan, no? So, ilang days siguro ang lumipas nang mabigyan ako ng off sa trabaho. Tumakbo talaga ako sa sa ospital. Nagpa-check up talaga ako, guys. General check up talaga yung ginawa sa akin, lahat-lahat. Blood test, urine, yan, hanggang sa thyroid ko, TSH na tinatawag, lahat yan. Kasi pagdating ko doon, kung sa Pilipinas is 160 ang blood pressure ko, dito inabot ako ng 170 to 175. So, naalarma yung aking yung doktor, pinagpahinga ako. Siguro 4 times, guys, 4 times mga mamis na kinuhanan ako ng blood pressure. Pero pare-pareho, hindi talaga siya bumaba. Okay? So, yung blood test ko is maghintay pa ako ng mga around naghintay ako ng mga around 2 days, no? Bago mabasa ng doktor or maipaliwanag sa akin yung resulta ng aking blood test. Pero Thursday kasi ako nagpunta, Friday natanggap ko na by WhatsApp yung result ng aking blood test. Kaya lang, syempre, hindi naman tayo doktor, so hindi natin alam kung anong yung mga ibig sabihin nun, Although meron akong konting idea, pero hindi ako mapanatag talaga. So, yun nga, dumating yung aking check-up, tinawagan ako para ma-explain sa akin ng doktor yung result niya. Okay naman siya lahat, guys. Wala akong problema, mga mamis. Normal ako sa lahat, healthy ako, thanks God, no? Then pinainom ako ng aking doktor ng pababa ng blood pressure. So nung nagpunta ako that time, nung chinek up uli niya ako, is naging 130 na lang. So thanks God, okay naman. So yun nga, ang cause po ng aking nararamdaman na yon, na sobrang hirap, na hindi mo maipalawanag, natatawagin mo talaga lahat ng santo na yata, menopausal or perimenopausal syndrome. Ang hirap po pala, guys, hindi ko ina-expect na ganun pala kahirap, no? Yung pabago-bago ng mood, lahat ng mga bagay-bagay na hindi mo dapat maranasan is nararanasan mo pala. Yun pala yun, grabe. Alam nyo, guys, hanggang ngayon mga mamis, masakit yung aking masakit pa rin ang aking batok, mabigat pa rin, pero nilalabanan ko lang. At least hindi na ako nagwo-worried dahil alam ko na yung cause niya. Yun nga lang, talagang medyo nahihirapan pa rin ako sa pagkilos dahil iba po talaga, alam nyo yan, di ba? Sa mga nakaranas na ng ganito, napakahirap po. So, kailangan talaga yung mga nakapaligid sa atin, yung pamilya natin, is nakasupport at naiintindihan nila yung ating mga dinadanas na ganito, no? Kung pwede nga lang ipamigay sa kanila na lang, di ba? Sobrang hirap, guys. Mga mami, sobrang hirap. Hindi ako aware, unexpected, hindi ko akalain na ganito pala talaga. So, hanggang kailan, hindi ko alam. So, para hindi na rin po ako mag-worry dahil nga nakakatakot, no? Kasi dito sa parting ulo natatakot talaga ako, ninenervous ako. So yung gamot na binigay sa akin ng doktor, binigay niya ako ng isang siguro for 2 months. So uubusin ko lang siya. Ayoko talaga nagme-maintenance dahil alam ko sa sarili ko, healthy ako. Ayoko talaga. Pero sa ganitong sitwasyon na nakakatakot,
talagang inano ko na yung sarili ko, pinush ko na sarili ko na sige, magte-take na ako ng medicine para lang to be safe ba. Kasi talaga nakaka-worried siya. So, ubusin ko lang siya yon, yung isang box na ibinigay sa akin, no? Pagkatapos nun, siguro magiinom na lang ako ng herbal, like, para ma-maintain yung aking blood pressure, yung, guys, yung, gumamela, dry na gumamela, yun, mabilis siya sa, karkade ang tawag kasi dito sa amin yun ewan ko lang sa iba, pero alam ko karkade din yun pag sinearch nyo yung karkade, lalabas na yun, gumamela, flowers, dry, flowers ng gumamela. Yun na lang siguro i-maintain ko daily, no? At saka ako naman kasi hindi ko talaga ma-realize na bakit ganoon nung una. Kasi ako hindi ako mahilig sa maaalat, hindi ako mahilig sa matatamis, hindi rin ako pala inom ng soft drinks, at hindi rin ako nagkakakain ng kanin, no? Cheating pwede siguro, depende, no? But usually talaga is siguro in a month, twice, thrice, ganyan lang ako kumakain ng kanin. Hindi, inalis ko na sa lifestyle ko yung pagkain talaga ng kanin. More on ako sa veggies. Hindi rin ako mahilig sa masyado sa mga meat. Fish, okay. Sometimes meat, kung afford, okay. More on din ako sa prutas. Yan. So, ngayon, dahil sa nararanasan kong ganito, na hindi ko alam kung hanggang kailan, guys, napapa-fruits na lang tayo talaga. Puro prutas tayo, more on. Gulay, yan. And, napabili talaga ako ng Anlin, guys. Sa gabi, iniinom ko ang Anlin para sa buto. And niresetahan ako ng doktor ko ng vitamin D. Yan. Every night yun iniinom. So, hindi ko alam na talaga naman ganito kahirap, guys. So, kailangan aware tayo, no, sa mga kasama din natin sa bahay. Kailangan siguro may explain din natin at maging aware din sila, kasi yung iba, ako naman pagdating naman sa mood, hindi. Yung iba kasi sa mga nababasa ko is may nahihirapan sila about sa mood swing nila, yung pag-communicate nila sa mga kasama nila, sa pamilya nila, and sometimes hindi naiintindihan ng mga partners, ng mga families. So, kailangan din siguro explain natin na ganoon, ganyan, at saka sa mga families natin na makakapanood, pang-unawa lang po ang kailangan siguro namin talaga din sa mga nararanasan namin ganito, dahil hindi rin naman namin gusto yung ganitong mga pakiramdam, feelings, or mood, or kung ano man. Ang hirap po talaga sa part namin. Kung pwede lang namin ipamigay sa inyo na ayaw namin, di ba? So, yun lang. Aware lang po tayo sa mga katulad ko mga mommies na nasa mga 40s na, at nakakaranas ng ganito. So, na-share ko lang po yung aking nararanasan sa ngayon, na talagang hindi po ganun kadali. Sobrang hirap po talaga. Sobrang hirap. Pero fight lang. Diba? Thank you!